Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako may ikakwento lang ako sa inyo. Nung kapanahunan, ako mga medyo bata pa. Ngayon matanda na ako. Tungkol naman sa mga experience, sa mga president, kwento lang. Sa aking kabataan, nag-aaral ako noon, mga atleta pa ako. Sa aking experience sa kapanahonan ng Ferdinand Marcos, yung matandang Marcos, tatay ni BBM. Napakaganda naman ang kanyang pamalakad noon, ang kanyang pamumuno sa buong Pilipinas. Dahil tuwing may mga meet ang mga athletic, lahat libre pati yung mga family planning libre, pati yung mga pagsusupply ng mga gatas. Pag malnaris ang anak ng tao, kompleto yung kanyang supply, may mga gatas, soya milk, may mga dilis pa, munggo, lahat ng pangangailangan ng taong mga nangangailangan ng mga pobre ay tinutulungan niya, binibigay ang lahat ng pangangailangan. At sa mga school dati, may mga nutriban, hindi nagugutom ang mga taong pinapaaral ang kanilang mga anak na mga kapuspalad, dahil ang kanilang mga, kahit wala kang baon, ang kanilang mga anak ay tuloy-tuloy ang pag-aral dahil hindi nagugutom sa school yung kapanahonan ni Ferdinand Marcos na matanda. Hindi mo kailangan magbaon. Kahit mahirap ka man o hindi ka mahirap, lalo na sa mga mahirap, talagang umaasa na sila pagdating sa school is libre ang pagkain doon, dahil umagang umaga naglulugaw na ng soya milk na may gatas. Tapos pag uwi namin at sa tanghali, laging sinusubo namin sa bibig namin, may pulburon, dahil yung soya milk gagawin mong pulburon at haluan ng powder na gatas. Sako-sako ang mga gatas noon, hindi yung kilo-kilo lang, ibibigay sa pamilya by pamilya. Kaya pag umuwi kami, mayroon kaming mga gatas, dala-dala namin. Lahat ng mga estudyante may mga dalang pulburon, may dalang soya milk. Sa alas 3 or ng hapon, may mga nutriban kami kakainin. Depende, ina-announce din naman ng mga guro kung anong oras ibibigay ang mga nutriban. May tinapay pa, may mga gatas pa powder, may soya milk, may mga munggo pa, may mga dilis. Yun naman ay sa mga malnourished, kompleto sa kanila, may mga gulay sila tulad ng munggo, dilis, may ganun noong araw na yun. Kaya napakaganda ang pamalakad, experience. Yun ang experience ko nung kabataan ko. Kaya sa anak niya ngayon, kay BBM, parang nakikita ko din naman sa kanya, parang ganun din ang pamaraan ngayon, na laging nasa kanyang programa ang tulungan ang mga taong mahirap. May mga sa iba't ibang lugar, sa mga mahirap, sa mga kalabundukan, nakakarating ang mga tulong ng mga Marcos na pamamahala noon. Kaya sa ngayon, parang hindi naman ako sang-ayon na sasabihin wala siyang nagawa, kasi yung kanyang pag-iibang bansa is naghahanap ng paraan na ang mga iba't ibang bansa ay makasalamuha natin at gumagawa sila ng business trip naman ang kanyang nilalakad. Hindi naman siya pumunta doon at para mag-shopping. Parang ganun ang aking nararamdaman, na ang mga Marcos pamaraan na
Hindi ko sinasabi pangit ang mga naunang presidente. Pero ang akin lang, ang naramdaman at na-experience ng kabataan ko, ang maging ang aking mga magulang, is maginhawa talaga ang mga mahirap noong kapanahonan ni Marcos. Sa ngayon naman is hindi naman kasi biro paano magsulbar ng mundo ng Pilipinas dahil sa ilang dekada naman ay lubog na ang Pilipinas. Sa ilang palit-palit ang mga presidente, puro problema ang hindi maubos-ubos. Kaya ang panahon naman na ngayon kay BBM is medyo okay naman kasi ang mga iba't ibang bansa ay na sa atin ng iba't ibang business. So, simula pa lang naman. Kahit simula pa lang naman si BBM, marami na siyang nagagawa. Kaya lang, sa panahon ngayon, madami tayong naririnig, madami tayong naiilagay, na itanim sa utak na sila ay lahat ng presidente, hindi tayo na, parang hindi na tayo kontento dahil sa dami ng problemang dinanas natin. Pero ganun pa man, sana hayaan muna natin na titingnan natin ang magagawa ng bawat presidente. Ako wala naman akong sinasabi si president ganito ganyan na masama. Pero ang akin lang, ang mga Marcos president, ang mga pamahala ng Marcos nung una is napakaganda. At ngayon naman ay nakikita ko rin sa kanyang anak kay BBM na mayroon ding potensyal na ganun pa rin ang kanyang pamalakad na kailangan ang lahat ng kanyang pinaplano ay pagtutulong sa mga taong nangangailangan. So, yun na aking experience. Wala naman akong sinasabing president walang ginagawa. Lahat ng president ay gumagawa. Pero, yun lang ang aking na-experience na ang mga nag-aaral noon ay libreng pagkain. Ang mga atleta noon ay libreng gamit lahat. Ako mismo nag-experience ko nung that time na yun kasi track and field ako that time na atleta. Lahat libre sa amin. Mula Colgate, medyas, Kulambo, may Kulambo pa mga sapatos. At ngayon ay yung mga sapatos na yun ay ngayon branded na noong araw na yun, ipamigay lang. Mga Robertson, Converse. Yun ang mga may mga libreng bag, yung mga bag namin. Yung mga bag noon, mga karamihan Adidas ang binibigay sa amin na paglalagyan ng mga gamit namin. Libre. Lahat libre ang pagkain namin. Kaya nung araw na yun ay hanap-hanap ko hanggang ngayon kung nasaan na ba yung mga bagay-bagay na yun. Kasi lahat naman ng mga politician ay pinapangako talaga yung mga bagay na pangangailangan ng tao, lalo na sa mga mahirap. Kaya sa ngayon kay BBM nakikita ko din naman na ganyan din naman ang pamaraan ng tatay niya noon nung siya president. Kaya lang, sa ngayon naman kasi, hindi naman ura-urada masulbar ang lampas na ulo ng president ang problema. Hindi lang lampas ulo, kundi buong Pilipinas ay laganap na ang yung kahirapan ng tao, laganap na ang kahirapan ng tao at sa ilang dekada, lubog na ang Pinas. Kaya yun lang ang sa akin, wala naman akong naging sinasabi na ang presidente, mga ibang presidente na walang ginagawa, may ginagawa. Pero ang totally talaga ang hindi na ialis sa isip ko at hanggang ngayon naalala ko yung mga kapanahonan ng tatay ni BBM. Na yung mga mahirap, nakapagpaaral ng mga anak ng matiwasay dahil libre lahat. So sana ganun din ang kanyang anak si BBM ngayon. Kahit papano naman ay marami nang pumupunta sa atin ng mga iba't ibang lahi para mag-business. So yun lang ang sa akin, mga experience ng araw na hindi ko makalimutan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat po. Naalaala ko lang, parang mga sariwang alaala ko ngayon
dahil si BBM ngayon ay marami na rin siyang nagawa kahit papano eh. Kaya lang hindi naman talaga kaagad-agad malutas ang problema ng Pilipinas. Bakit? Dahil talagang as in lubog na tayo sa ilang dekada bago pa man maging siya na naman maging Marcos na naman ang president. Ayun lang, thank you po. At ako po ay nandito sa Abu Dhabi, nagtatrabaho ng ilang taon na rin. Ito po ang gulo ng aking room. Nag-iisa lang ako sa room ko. Okay, bye bye.